Ayan, isali ko daw si Sir. Good morning, shout out. Ito, masalaga nga ako. Nag-shopping man sila, pero wala na siya nakitang supply. Kasi hindi lang naman yung pamangkin. Oo, nag-supply daw si baby. Wala na balik sa iyakan. Oo, dito. Kalimot sila dyan. Yan, tingnan again natin yung sarap ng talbos ng kamote. Ang dami. May band-aids ako sa leg. Ay guys, ito ano siya? Salompa. Salompas. Early walk again with Mama and Inday as usual. Ba't yan na naman ang tsinelas mo? Ay, akala ko yan tsinelas mo. Binuksan mo yung cellphone mo. O, kasi posible nga kukulitin ko ulit mamaya, sabihin ko. Bilisan lang natin, baka alas 8 may tatawag. Hindi naman tayo abutin na alas 8, alas 6 pa lang. Alis kayo ngayon, ay? Hindi, yung tatawag na inintay ko sa pag-ring ng ano ko, ring ng pension. Ring yan, manggid na siya. Tawagan ako sa opisina. Okay, follow up mo na. Wala yung mag-claim, makaingaman po sila. Kasi malaki na. Hindi na sila manghatag. Ay, katop na. Basta ganit, pira na eh. Kumot lang. Yaton talaga, isa. Hindi kasi alam mo kung bakit. Sakadunihan natin dito sa tao sa mundo. Masustentuhan ba nila dito ganyan? Ang marami naman mga pensioner na eh. Dito ka daw. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Ay, huwag kayo magsasalita ng masama. Yung mga damo, madulas dahil. Damo. Wow, gikliningan na. Sino ba nag-ano doon? Dyan, itong kanina yata yung director. Isa yung kabahayan siya ito. Isang Ay, ang ganda, ang linis na. Wala. Silipin ulit natin yung lansonis. ano pa, bago pa. Yan. Mura pa nun. Tingnan natin yung Medyo lansonis. may kumahal. Pag lumaki na yung bunga niyan, sinong kukuha niyan? Sila, kanila man yan. Ah, kanila. Sila man nagtanim dito. Wala nga naman tayo. Yan kasi ang ano. Wala nga naman tayo yung kukuha. Yan kasi doon nag-ano. Hindi naman sa atin yung Sila lansones. Dito sa balay nga dyan, bulak. kami naman walang kabulak-bulak. Kasi yung lupa conforme kasi Ano lang, ipat mo lang na. pag ang lupa maluwag dahil madali kang magtanim, nakakaisip ka Ito naman sila. Oh. Malamig-lamig, ano? Pero pag mga puso, Yes, ayan o. Bawal maglakad ng dog na walang tali. Ayan. At saka, magpupsan. Hindi nyo man lang sinama si Begel. Ah, hinahawakan mo si Mama. Maya na lang. Mahakan ko mahirapan ko maghanap sa kanang tali. Ah, Ay, si Reggie. tali lang, ano? sinasabi. Mamaya. Ang mga tali Ilabas kasi, namin mamaya. may mga lugar ngayon nakabita yan, isa-isa. Si Reggie man naman gano'n maglagay. Eh kasi, rambol-rambol yung mga ano nila, tali. Sa mga ano. Ba't hindi naman Ayan, ano naman oh, tuyo na oh. Pwede tayong umikot dyan. Kahit ganito lang ako na, simpleng tao na, pero akong mga gamit na i-arrange. Oh. Ako, kapag umaalis ako na, hindi ko mahirapan. ang hirap kaya yung tapon-tapon Dampot ko na lang diretso. Hindi na tayo doon. Damputin ko na lang diretso. Sila pa nakakatapon-tapon na hindi. Okay. Yan, so they are talking about the linis thing. Pasensya na kayo, meron akong ano, band-aid sa liig. Salompas yan, salompas. Ang gamit ng mga elderly. Pag may pain, maganda kasi yan salompas pag may pain. Yung nerve, ganun kasi minsan. Nasa isang posisyon lang kasi ako pagka naglalakad, guys. Naglalakad pagka natutulog. And then, yung ugat, siguro nadadaganan. Yun ang sabi ng pamangkin ko. Kasi sabi niya, bakit sumasakit ba yung ugat mo dyan? I thought nga nung una sa pagkanta ko. Kasi di ba nagla-live stream ako, I thought yun. Pero hindi naman pala. Tinitingnan, ganda ng bahay oh.
Ayan. So yan, pagpasensya na ninyo, meron tayong pasalumpas yan. Yan ang again si Lolo, kasabay namin mag-walking yan every morning. Every morning kasabay namin yan. Kapit bahay namin. Nagagalit dogi niya. Tinitingnan ko kasi ano guys, yung timer. Dogi. Morning ha. Ayan. Buti na damuhan na nila dyan ng maayos. Dito dati, hindi ito natakpan. Ano ba yung natapakan ko? Yung damo. Hindi ito natakpan dati. Delikado kasi manhole yan eh. Sa pag tumaas yung damo dyan, tapos naglalakad ka, pwede ka malaglag dyan. Diba? So, kailangan mag-ingat. So, yan. Yan. Let's walk. Umikot na sila mama. Tingnan ko kasi yung time. Ayan ah. Brown pala yung hair ko. Ako, oo. Abi mo na, ako. Basta ito nga oras, patulong matutulong sa naman. Nangan, oy, nangan. Oo, nangan. Ako, magtrabaho ko na, di ko gusto. Bahala siya. Kahit na mga pamangkin ko That's mo, yan. Ang taas ng kami. Sa pagpasensyahan na ninyo yung aking salumpas. Dun kami siguro pupunta sa may basketball court. Are we gonna go to the basketball court? Punta tayo sa basketball court, ma? Ma, punta tayo sa basketball? Tingnan mo na may aso nagpapakarga. Yung aso. Karga-karga ng lola. Hoy. Nagpapakarga siya sa amo niya. Ay naka. Gana ko. Tignan mo naman oh, bakit nagpapakarga daw yung aso. Sabak din, nakatupuyan na. Ilang taon ba ang aso ba? Ilan taon na ho yung aso nyo? Pila edad ng aso? Makikini, Oh. mag-isa pa katuig. Ah, baby pa. Pero ako sa Kinano? katawan ako. Nag-uking-uking man mi dito sa simbahan. Pagod. Kapuyan na, mag-round ni siya dito sa simbahan. Kapuyan na, magpasabak dayo. Ayaw niyang maglakad. Sumusunod lang siya sa kanya, no? Magsunod. Eh di ang layo. Ako bitong gipalakaw na pag-abot din ni kay magpasabak man manguhit. Hadlok sa Ibig sabihin, ang layo ng karga-karga nyo nilakad magmula pa doon. Oo, doon. Nagpupunta pa siya doon. Kapanguhit din man, no? Amiga Hoy, mo, oh. maglakad ka, hoy. Laki mo, amiga, oh. Bae, laki ba yan? Lalaki ba? Lalaki. Lalaki. Ah, baby pa pala Laki yan. man ang ngalan, Laki. Ay, Laki. Si Laki. Imong amiga, oh. Laki. Papakarga daw siya. Ayaw daw maglakad pag napagod na. Ang bigat, galing dun sa gate. Makakaya pa man. Gawas na dili na kakaya na. Dili na kumusabak. Hmm. Makakaya pa man. Ilan na edad mo? Ilan edad? 71 na ba yan? Ah, mama, Single pa 77. Di ka nag-asawa? Ay, hindi nag-asawa. Wala na. Sa una pa o may Single asawa ka pa. sa una? Sa una? Single? Sa una, wala ko dyan po. Bakit? Ay. Eh, saan ho kayo nakatira? Wala na ng uyap-uyap. Kanin, Uyap-uyap. Di Ma'am. ba na wala. kanino kayo nakatira? May sarili kang bahay. Ay, ikaw lang mag-isa? Wala na single na. Hindi, bahay mo ba bahay? Naami din na sa tumoy. Oo, doon.
Pero sinong kauban mo sa balay? Sino ka? Sino kauban? Sinong kauban mo sa balay? Ang gabantay sa ako, akong isuon. Kapatid. Isuon. Bae Ah. laki. Na, akong isuon ay ang anak duha. Ako Oh. wala. Ang kapatid. Nagkinikikuan lagi ko nagbadlungon. Kaya yan, parang gikuan anak ko mo niya yan. Kay para nai magbantay sa kuha. Oh. Nadagi ka kung kapuyan Tinan mo yung magpasabak mukha man. niya. Ang cute. Magpasabak dahil ni Pinapa-inject mo Mabakagatin ka niyan, ma. anti-rabies. Pa-inject siya. dagan man yung sunani pero babae tanan. Ay ma'am, huwag ka nagpapadila Mga sa babae. bunganga. Delikado. Na lalaki man ang gusto. Rabies ba? Yung rabies. Na kung lalaki, kung Katong babae, laway niya, delikado. manguwag man. Hindi, yung injection. Sige ho. Sige, bye. Sakit harata. Kakita na Mawak mo. dalang. Pero may asong yun, nakakatawa naman siya yung papakarga. May ano no, may May dalaga ganun gid pala. na. Oo, may Na? dalaga asawa, dili gid gusto. Siyempre, Santi Leyte, di ba? May rin kami din dahil. Santi Leyte, Pero tumanda, ano, hindi sa nag-asawa. Simba-simba siya. Namatay ganun. na. Meron ganun. Meron yun. May type, ayaw nila siguro mag-asawa. Mga ganun ba? Mm. Kahit maganda pa nga. May Ang iba isurahan. na, ang sabi nila na. Mga chismis. Yeah, that I will explain to you what does that old lady told us. She was single, never been married, and she was living with her sister. Her sister got children. Her sister got a family. So her sister got her a dog, so that there is someone who will look after on her when she gets old. And she is now 71. My mom is 77. So funny because the dog doesn't want to walk. She walk at first. The dog walk. And then if the dog get tired, the owner wants to carry the dog because she doesn't want to walk. Kinikwento ko yung dog. So that is the story of that elderly woman with the dog. Because we always saw that old lady walking and then the dog doesn't have a leash. And then I said, don't let the dog walk without a leash because it's prohibited here in the subdivision where we live. So, yung pala, the dog doesn't want to walk. So, palagi niyang karga-karga. Kawawa naman, imagine from there. Doon sa kanto hanggang dito. Ang layo na nilalakad ni Madam kasi from doon sa dulo hanggang doon pauwi sa bahay niya. So dala-dala niya yung doggy niya. Nakakatawa. Saka man, walk na tayo. Ang ingay ng aso ni Lolo. Ang ingay, dinig na dinig. Kasi isa-isa nilalakad naman ni Lolo. Yun naman si Lolo. Wina-walk din niya yung dog niya. Pero yung dog niya, wina-walk niya isa-isa. Kasi hindi niya pwedeng pagsabay-sabayan kasi ang dami nila, mga 5 ata o 6. Yes, so yan. Let's walk again. Walk, walk, walk. Sana naman tumawag na yung namin, iintay namin yung mama. Pero control man mo na. Ano kasi yan yung update ng kanyang pension. So kailangan tumawag na ngayon kasi na-scan na nila at na-send na nila sa PGMC. So kailangan nang i-update. Yan. So yun, the clouds. Mag-e-entry pala tayo ngayon. Oy, anong song na naman? I need 3 songs again for today sa aming ACK. Actually, kumain na ako guys. Sabi nila pag kumain na, siyempre pag mag-exercise ka, bababa na naman yung calories yung mga kinain mo. So, may eye bag na ako. Laking eye bag ko. Mabilis kasi ako maglakad guys, pero I need to walk slowly. Nagluluto na rin pala sila dun. May bahay sila dun. Yung mga worker dyan, meron silang kwarto doon sarili. So, yung walang bahay dyan na kasi nagluluto siya
Hmm. Lahi daw nila. Ibig sabihin may bahay ay yung mga anong tawag nito? Utility worker dito inside the subdivision. If they don't have a house, so meron silang place dyan na stay in. So they can cook, they can sleep, of course, they can ligo, etc. So para lang din silang may sariling bahay. Siguro ang nagpatira sa kanila yung may-ari ng subdivision. Ayun o, kasi nakikita ko yung lalaki doon. Nagluluto siya tapos nagsasampay ng damit. Okay. Ayun o, yung lalaki doon. Utility maintenance yan sila. Sa mga ilang lakad lang kami kasi kailangan bago mag alas 7 maano namin. Kasi baka tumawag kay mama yung yung mga tao na nagwo-work, kaya yung mga umaalis, di ba, aga pa umaalis na sa kanilang bahay. Mga hardworking person, di ba? Kasi umaalis sila maaga and then bumabalik sila mga 5 p.m. Ay, umaalis sila ng office nila 5 p.m. So, ibig sabihin mula umaga hanggang hapon, nasa opisina, nasa labas sila ng bahay. Imagine that. Di ba? So, ang pinakapahinga lang nila is yung kanilang tulog. So, swerte pa rin pala kami. Kasi kami nasa bahay lang kami, no? Kawawa naman din. Hindi, pero kailangan kasi nila maghanap buhay, guys. Just like yung kapatid ko. Yung kapatid ko, trabaho ng trabaho. Buti nga malakas-lakas pa siya eh. Pero nasa 50s na rin yung kapatid ko eh. Pero ako, hindi ko alam kung kaya ko pa yan. 55. Pero alam nyo sa ibang bansa, guys, yung 55, nag-aano pa daw yan eh, nagwo-work pa ng, hindi naman ibig sabihin mabigat na work o light na work. Kami lang kasi, or maybe tayo lang siguro, pag na-reach na kasi natin yung 50s, so iniisip natin, ay matanda na kami, hindi na kami pwede mag-work. Pero sa ibang bansa, nagwo-work pa. As long as makakalakad ka, malakas pa nga. Sabi nga ng pamangkin ko sa New Zealand, yung mga 50 plus daw na ganito, nagwo-work pa. Pwede pa naman, di ba? Kahit naman ako. Siguro, sa tingin ko lang or sa isip mo lang na pwede ka pa mag-work. Pero pagdating pagdating mo dun, di na pala kaya ng katawan. Ay, nako. Life begins at 40s ba? Life begins at 40s. 40s. 50s na ako ngayon. Oh my God, ang bilis ng panahon. So, I'll be turning, na tayo ngayon eh? I'm 55 years old na. So yan, enjoy. Sabi nila pag 50s ka na daw, mag-enjoy ka na sa life mo. Kasi ibig sabihin, sandaling panahon na lang yung mo. Kasi 50s ka na eh, di ba? Enjoy na lang, travel. Hindi ka na pwedeng, mag-work hard na yung mga farm, yung mga ganyan. Kasi hindi mo na kaya. So enjoy mo na. Ayan. Ayun o, ayun na naman yung lalaki, guys. So nakikita nyo dito from there. Nagsasampay siya. Maintenance utility sila ng subdivision. So ewan ko kung may pamilya siya dyan. I think meron siyang pamilya. O, kasi minsan may nakikita akong babae dyan. O. So may pamilya yan. So yan. Sabi nga nila dapat nakikipagkaibigan ka. Alam nyo, actually may friends naman ako, pero not as close friends yung lumalabas-labas pa, yung mga ganyan. Hindi na, nasa bahay na lang ako, guys. Unlike before na lumalabas kami pagka nagmo-malling, hindi na. Anong masasabi niyo sa buhay? Hi, hello. Good morning, guys. Everyone. Ang ganda-ganda pa ni Nanay, oh. 77. Oh, 77 years old. 78 Good morning. Yeah.
Yung daw masasabi nila, good morning. Sinasali ko sila sa vlog ko guys kasi kasama ko sila everyday. Nagwo-walking kami ni mama everyday. Kasama namin yung Inday, siya yung tagahawak ko. Pero kung wala ako, hindi ako nagbablog, syempre ako yung naghahawak sa mama ko. Diba? Ngayon, vlogger na tayo. Certified YouTube vlogger na tayo kasi. So, kailangan na natin mag-vlog. Okay. So, pasensya na kayo sa content ko ha. Kasi just like what I've said, I always stay at home. We usually stay at home. Palagi kami nasa bahay. So, very seldom, very bihira lang kaming lumabas. So, pag may event, yan lang yung binablog ko. Diba, nag-grocery kami, pupunta kami sa town, may birthday, may etc. But, sa ordinary na araw, nasa bahay lang talaga kami. So, what you can see is, yung mga binablog ko is yung regarding sa mga dogs, yung mga funny animal videos kasi wala na akong cat eh. So puro dog na ngayon. Mga pangyayari sa bahay. And then nagla-live stream tayo guys. Nagla-live stream tayo 4 p.m. Philippine time. So you can see me, you can watch me live streaming 4 p.m. Philippine time yan. So kung gusto niyo ako makita, gusto niyo mag-join, gusto niyo mapanood ang aking karaoke, di ba? Karaoke night, di ba? Everyday yan guys, 4 p.m. Pero sometimes, pagka nag-usual nagla-live lang tayo. Live stream, pero hindi ako kumakanta. Chika-chika, kwentuhan, yung mga ganyan. Ginagawa din natin yan. That means, ang aking channel is, ano naman tawag nito, all around. All around eh, no? Kahit na ano gagawin mo. Lala, may dog. Kaninong aso yan? Aso niya? Ba't nakawala? Ewan. Nakawala eh. Ayun. So, minsan nagla-live stream tayo ng nakikipagchikahan lang tayo sa mga people na nagpa-participate mo sa live mo sa comment section sila. Chika-chika. Mga sasagutin natin mga katanungan nila tungkol sa mga buhay natin. Diba? Dito sa ang ganda ng basketball court namin At maganda yung camera ko. I'm just kidding. Ayan, salibot tayo. Pag naka-steady ako sa isang lugar, I'm just kidding guys, nagpapatawa lang tayo. Pag naka-steady lang ako sa isang place, sumasakit yung paa ko. So yan. So ano na kayang balita dun sa kaibigan natin na nakulong. So I hope okay na siya. I hope nakaka-recover siya sa buhay doon. Kawawa din. Kasi minsan maawa ka rin kasi naging mo rin eh. I mean naging kaibigan mo rin, naging kasama mo sa trabaho. And then so sudden malalaman mo na bigla na lang siyang wala. Hindi siya nawala. Kundi nawala yung kalayaan niya. Yung kalayaan niya ba? Diba? Kaya ganun. Kaya tayo guys, alam nyo, huwag tayong gagawa ng masama. Diba? Kasi we need to think it 100 times before we do things. Kasi pag nakagawa ka na ng isang bagay, pagsisisihan mo bandang huli. So pag nagsisi ka, hindi mo na maibabalik. Diba? Nakakatakot. Lalo na yung mga ganong kaso. Kunyari, yung nakagawa ka ng kasalanan, tapos nahuli ka, tapos napreso ka, hindi ba? So pag napreso kang gano'n, hindi mo alam kung kailan ka lalabas, ilang taon ka, habang buhay ka ba dun, hindi mo na makakasama yung family mo, friends mo, yung nawala na yung kalayaan mo, parang ganun, hirap diba? Imagine mo, napapanood ko, kaya tuloy ngayon ang mga pinapanood ko guys, yung mga tungkol sa mga nakapreso, yung mga prison sa jail, yung mga pinapanood ko, that is what I'm watching on YouTube. Yung mga true story ng mga people on jail. So nakakasad. I watch some videos na yung girl is pregnant and then naaresto siya and then she live on the jail for 35 years and then she gave birth inside the jail kasi wala naman siyang asawa. I don't know, may asawa ba siya? So yung baby niya, inaalagaan niya doon, tapos nag-walking sila every morning. So while they are walking just like us, yung ganito na may freedom ka sila,
they are walking, katabi nila yung security guard or police, di ba? So, napaka sad nun. At saka yung anak mo, lalaki dun sa jail. Hindi naman lalaki kasi ewan ko may certain age yata na siguro pag naglalakad na yung baby, 3 years old, 4, mga ganyan, ilalabas na siguro nila, siguro ipapa-adapt na nila or bibigyan nila sa mga relatives nung napreso, hindi ba? Kasi siyempre kawawa naman yung bata na lumaki doon na nga siya pinanganak tapos doon pa siya lalaki, di ba? So yun. Tapos may nakita pa ako doon, may napanood pa ako doon na ano na she was arrested when she was 18 years old. And then until now, she is 70s and still on the jail. Oh my God, kasi lifetime imprisonment yata yung naging kaso niya. So, as you can see, imagine mo yung 18 years old. Diba? Doon na siya nagdalaga, hindi daw siya nakapag-asawa, hindi man lang niya na-experience na mag-give birth or getting married. Oh, diba? So, until now, she was single. So, nakakasad lang because she was 70 plus. Same age as my mom. My mom is 77. Siguro 76, 75 yung babae na nakita ko. So, nakakasad, diba? Pero sabi niya, on the video, siguro daw doon na siya mawawala. I mean, kasi doon na siya tumanda, inabot na siya ng 70 plus diba? At saka lifetime yung kanya, lifetime na mapapreso siya. So hindi niya walang parol, hindi ganun ba? Ang hirap anong pakiramdam mo na yung nakakasad isipin. Imagine, kunyari yung mga ganyan may mga wire, barbed wire ba tawag dyan? O barbed wire, Marcelo, hindi ba? So pag imagine mo pag nandun ka sa loob ganyan, nakakulong ka, andun ka lang. So hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng pumunta sa supermarket, hindi ka pwedeng magsimba, di ba? Hindi ka pwedeng mamalengke, hindi ka pwedeng sumakay ng jeep, taxi, di ba? Yung parang pakasad. Mabba-birthday ka, hindi ka pwedeng, di ba tayo pag magba-birthday tayo, pumunta tayo sa restaurant, di ba? Lalabas tayo kasama yung family, doon ikaw lang. Diyos ko, kakalungkot But anyway, let's change the topic. Ibahin na lang natin. So, I hope yung friend natin na yon ay okay na siya. Makarecover siya. Matagalan niya, matiis niya. At sana magkaroon ng miracle na one day makalabas din siya, makasama din niya yung family niya. Diba? Kasi bata pa siya Nasa 40s pa lang yun So, nakakasad. Tapos wala pa din anak. Wala pa siyang anak, wala pa siyang asawa din. Diba? So, sad. So I was praying and hoping na maging okay yung status niya doon. Sana makalabas din siya, di ba? Naayos niya yung problema niya. Sinusundan kayo ng camera. So minto muna ako. Masakit yung baho. So yun, pinipray natin na maging maayos yung kalagayan niya doon, di ba? Yung maalagaan pa rin niya yung sarili niya, di ba? So, nakakasad lang. But anyway, thank you for watching sa aking another vlog. Pasensyahan na ninyo guys yung aking mga vlog kasi ang vlog ko, yung niche ko talaga is rumble, halo-halo. So, I can do the live streaming, kumakanta tayo, minsan pwede tayo sumayaw, minsan pwede tayo magluto, minsan pwede tayo makipagtsikahan, minsan nag-grocery tayo. So, anong tawag sa niche na yon? Ang niche na yon ay daily life of Brit Pinay. Di ba? As you can see, my family, di ba? Pagka may mga special occasion kami, birthday, o yung mga ganun, makikita nyo yung whole family ko dito kasi binablog ko yan. Okay? So, see you guys later on at 4 p.m. Philippine time. You can watch me my daily karaoke kasi ang tawag nila. My daily karaoke at 4 p.m. Philippine time. So, see you later. Bye-bye. Have a great day.